Nagsasawa na sa kakatungga ng alak si Jade. Kahit na ano pa sigurong gawin niya, hindi na niya makukuha pang muli ang pagtitiwala ni Everett. Muhing-muhi ito sa kanya. Subalit sa kabila noon, tuwing ikukulong niya ito sa kanyang mga braso, nawawala ang galit nito sa kanya. Lumalambot ito sa halik niya, malinaw na indikasyon yon na may pagtingin pa rin ito sa kanya. Lamang talaga nangingibabaw ang galit na nararamdaman sa ginawa niya dito ng pag-iwan at kung gaano kalambing noon si Everett, siya namang kabangis ngayon. At siya ang may kagagawan noon, daig pa nitong tigre sa katapangan. Akala niya masusuwag niya ito, pero nagkamali siya. Hindi umepekto ang kanyang pananakot, tinapatan ito ang kanyang tapang, wala siyang nagawa. Susuko na ba siya? Wala na siyang nasisilip na pag-asa na mapapalambot ang babae. Sa ginawa niya, wala na rin siyang mukhang ihaharap kay Everett. Hiyang-hiya siya. Kung tutuusin magpapakababa na yon, huling pakipagsapalaran makuha lang muli ang pagtitiwala nito at pagmamahal. Subalit nabigo siya, mababalo siya sa kakaisip kay Everett. Tangi ito lamang ang babaeng minahal niya. Marami pang ang nagdaang babae sa buhay niya pero lahat ng mga yon, madali niya nakalimutan. Everett Alejandro, hindi pa tapos sa atin ang lahat. Palalambutin kita, muling paiibigin, titigilan lamang kita kung may asawa ka na. Tiara, hindi makapaniwala si Everett na makilalang panauhin. Ikaw ba talaga yan? Kailan ka dumating? Halos hindi kita nakilala. Grabe ka naman, pumiksi si Tiara. Wala namang nagbago sa akin. Noong isang araw lang ako dumating, kaya heto sinugod ka para makamusta. Ano ang pasalubong mo sa akin? Are you serious? Ikaw, humihingi ng pasalubong? Hindi nito naitagong pagtaas ng kilay. Iniinsulto mo na ako niya na. Grabe ka. Balat sibuyas ka pa rin hanggang ngayon. Sunod-sunod ang kanyang pag-iling. So are you staying here for good or bakasyon lang itong pag-uwi mo? Dear, bakasyon lang to. Isang buwan lang ilalagi ko rito at wala na ako ngayon sa Chicago. Nilipat na ako ng aming kumpanya sa San Francisco. Ano naman ang pinagkaiba nun? Mas maraming kababayan doon para lamang ako nasa Pilipinas at minsan pa nga, nagsangan landas namin doon ng kapatid ni Jade na si Mia. May kilala ka palang kapatid ni Jade? Aksidente lang yon. Pareho kami may dinaluhang party, doon ko siya nakilala. Nabalitaan ko nandito sa Pilipinas si Jade. Nandito nga siya, nagkita na kayo? Hindi lang iisang beses. Alam mo na kung gaano ang pagkakaroon ng financial problem ng pamilya niya. She made herself comfortable sa pagkakaupo. Pinagkatiwalaan ako ni Mia. Bumagsak ang kanilang kabuhayan nang mawala ang kanilang ama. Wala akong alam tungkol sa bagay na yun. Mabilis na gumana ang kanyang isip. Ibig sabihin, kaya siya binabalikan ni Jade ay dahil sa paghihirap ng pamilya nito. Gagawin siyang tagapagligtas. Handa siyang pakasalan kahit na anumang oras dahil meron tong vested interest. Nagpapatunay lamang na hindi siya nito mahal. Hindi niya sinabi sa'yo? Bakit naman niya sasabihin sa akin? Naninikip na naman ang kanyang dibdib, may bumangong galit doon. Plano na naman sana siyang lokohin ni Jade. Mabuti na lang at hindi na siya muli nagpataklaw pang muli kay Jade Francisco. Sang dakilang anghel ang paningin niya ngayon sa kaibigang balikbayan. Hindi ba siya muling nanligaw sa'yo? Handa nga raw niya akong pakasalan eh. Tinanggihan mo? Hindi ako tanga para patulan pa siyang muli, Tiara. Minsan niya na akong sinaktan. Yun ang malaki niyang pagkakamali. Tinuruan niya akong kamuhian siya. Naging bato na palang puso mo. Sa kanya lang. Aba, gusto ko pa magkaasawa no. Kay Jade Francisco ko lang sinara ng puso ko. Hindi damay ang ibang lalaki. That's right. So sino ngayon ang nobyo mo? Huwag mong sabihin wala't hindi ako maniniwala. Yan ang masama eh. Walang nangahas na maligaw sa akin. Ewan ko ba kung bakit. Sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Tangi si Jade Francisco lamang ang naligaw sa kanya. Noon ko pa sinasabi sa'yo, men are intimidated by your social standing. Ang taas kasi masyado ng kilalalagyan mo. Ayaw nilang pangaraping maabot ka. Hindi ako ganun, alam mo yan. Pero yun ang paniniwala nila. Hindi kasi basta-basta ang pamilyang kinabibilangan mo. Isipin nilang mahirap kang abutin. Sa bagay, hindi ka naman suplada. Anong gusto mong gawin ko? Any idea para magkaroon ako ng nobyo? Hindi niya mapigilan ng mapangiti. Pakaramdam niya'y desperado siyang nagkaroon ng kasintahan. Ewan ko, hindi ko alam. Naku, hintay mo na lang lalaking para sa'yo. Bata ka pa naman eh. Nagtawa na si Tiara. Ano ba yan? Ang ganda na pinag-uusapan natin. Ang mabuti pa, tawagan natin si Oliva. Lalabas tayo. Inangat niya ang telepono. Nakontak naman niya kaagad si Oliva. Kausapin mo. Pinasa yung telepono kay Tiara. Sige, hintayin ka namin dito.
At tinapos ni Tiara ang pakipag-usap kay Oliva. Sobra ka naman, kailangan bang ako ang taya? Kung tutuusin ako tong pinakapuro sa ating grupo. Hindi naiwasang hindi mabanggit si Jade sa paglabas nilang iyon. Lalaki ang mga mata ni Oliva nang malaman na bagsak ang business empire ng mga Francisco sa California. Tango lamang ang tinugon ni Everett sa piping tanong ni Oliva sa kanya. Hindi magkasalungat ang takbo ng kanilang isipan. Isa pang naiisip nila, kumpirmado ba ang balita mong naghihirap ang mga Francisco sa California? Hindi napigilan ni Oliva ang magtanong, nais niyang maniguro. Bakit ba tila malaking issue sa inyo yon? Nagtataka na talaga si Tiara. Bigla daw natigilan ang may naisip. Lumalabas ba na perang habol sa ni Jade? Pwede ba, wag natin pag-usapan ang tungkol sa bagay na to. Wala akong pakialam kay Jade Francisco. Pero talagang nangingit-ngit siya. Ayaw naman tantanan ni Tiarang usapin. Walang duda, perang ang habol sa ni Jade. Tamang pagharang mo sa kanya, Everett. Sasaktan ka lang niyang muli. Nakatikom lamang ang bibig niya. Hindi man lang siya nagbanggit sa iyo ng tungkol sa pagkabagsak ng kanilang kabuhayan doon. Kaya pala umuwi siya ng Pilipinas para maghanap ng matibay na masasandalan. Hindi naman siguro ganun. Pangungontra ni Oliva. Huwag naman nating husgahan yung tao. Stable naman si Jade. Sa Asian Import and Export Corporation siya nagtatrabaho. Oliva, iba yung stable kaysa milyones na magiging pag-aari mo. Umiling si Tiara. Stable nga si Jade dahil may trabaho. Pero isa pa rin siyang empleyado. Pwede ba, huwag na kayo magtalo. Walang dapat pagtalunan. Wala akong pakialam kay Jade, kaya magtigil na kayo. Pagsaway niya sa mga kaibigan, intention pala ni Jade na gamitin ang resources niya. Matibay nga naman siyang sandalan, kahit na hindi nito magtrabaho mabubuhay sila. Akala siguro nito ganun siya kadaling maloko. Sis, kasunod nun ng hampas sa mesa. Hindi lang talaga siya nagulat kung hindi napasigaw pa. Alam mo, kanina pa ako nakatayo dito, pero parang ang layo ng iniisip mo. You scared me. Habol niyang paghinga na mapagtanto kung sinong kanyang panauhin. Kanina ka pa ba, kuya? Sorry, meron lang kasi akong iniisip. Si Jade Francisco ba? Naupo na si Robin, umupo siya sa silya. Hindi ka lang nag-iisip na problema pa. Sabihin mo sa akin, baka may maitulong ako. May kinaiinisan lang akong tao. Siya ba? Tumango siya. Anong gusto mong gawin ko? Huwag mo nang intindihin yon. Tungkol sa love life ko, zero balance. Buti naman at napasyal ka. Ikaw ngayon ang uuriratin ko tungkol sa love life mo. Oh, nothing much can be said about my love life. Sinusuyo ko pa rin ang mailap na si Adi Pastrana. Saksakan ng ilap, pero hindi ko siya titigilan hanggat hindi nagiging akin. Napangiti siya. Isang sikat na modelo si Adi Pastrana kagaya ng hipag niya si Patricia Canoy, pero hindi pa niya nakikita sa personal ang babae. As in maging asawa? Isang matamis na ngiting naipinta sa mga labi nito. Tumatanda ako, nahuli na ako sa biyahe. At sa pakaramdam ko, mauna ka pa sa akin. Wala akong nobyo ngayon. Wala ring manliligaw. Baka meron ka pwedeng irekomenda sa akin. Kahit na hindi gwapo, basta worth marrying. Marami akong pwedeng mairekomenda, pero ayaw ko magturo kung sino sa kanilang dapat mong ibigin o gustuhin. Sa aking paniniwala, ang pag-ibig nararamdaman at hindi natututunan. That was so poetic. Napangiti siya. So, talagang pag-ibig ang nararamdaman mo kay Adi Pastrana. Marami nang nakakaalam na nanliligaw to sa sikat na modelo. Handa ko siyang pakasalan kahit na anumang oras. Paano kung hindi ka talaga niya mahal? Hindi sa pagmamayabang, bilang babae, prangkahin mo nga ako sis. Mahirap ba ako magustuhan ng isang babae? Lalong-lalo na si Adi Pastrana. Hindi ka naman pangit, pero mas mabuting sa ibang babae mo nalang itanong yan, Kuya Robin. Siyempre kapatid kita, natural lang na nasa likuran mo ko. Malakas ba ang aking sex appeal? Napatawa siya. Bakit ba parang desperado ka? Huwag mo sabihing wala ka ng tiwala sa karisma mo. Sa pagkakaalam ko, normal lang sa isang babae magpakipot. Sinasabi mo bang nagpapakipot lamang si Adi? Bakit? Sinabi ba niyang ayaw niya sa'yo? Hindi naman. Pero kinakabahan ako sa kalalabasan ng paliligaw ko sa kanya. Okay naman na pakikitungo niya sa akin. Hindi ko lang alam kung anong score ko sa kanya. Gusto mo na bang sumuko? Wala akong plano sumuko. Para sa akin siya na talagang babaeng pakakasalan ko. Ang magiging Mrs. Robin Alejandro. Ang modelo ng buhay ko. How sweet naman. Teka, bakit ba personal kong buhay ang pinag-uusapan natin? Nalibang mo ko dun ah. Anong may tutulong ko sa'yo sis? Alam mo, marami akong kakilalang bugoy. Gusto mo paupakan natin. Are you serious? Nakuha ni Robin ang attention niya. Just say the word. Sa makalawa lang, gagapang na yun.
Ano, pababanatan ko ba? Parang wala ka nang maging problema. Minasdan niyang mabuti ang kapatid, hindi to nagbibiro. Ipapabugbog ba niya si Jade Francisco? Kung tutuusin hindi na siya ginulupan nito, mag-iisang linggo na. Salamat na lang Kuya Robin, pero wala naman talaga akong problema eh. Ayaw mo ba talaga? O baka naman naawa ka lang sa kanya, sabihin mo nga sa akin ng totoo sis. Pagkatiwalaan mo lang ako, may pagtingin ka pa sa kanya no? Kung ano man ang nakaraan namin, limot ko na yon. Napakibit balikat to. Sige na nga, pero payo ko lang, ang nakaraan ay nakaraan. Kung talagang nagbabalik siya at handa kang pakasalan, pagkatiwalaan mo. Hindi ko na siya kayang pagkatiwalaan pa. Malalim bang iniwan niya sugat? Siguro naghahanap siya ng kakampi at handa namang makinig sa kanya si Robin. Nagkwento siya. Tumangu-tango naman to. May dahilan naman pala si Jade. Bumalik siya dahil sa'yo. Handa ka niya pakasalan. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para pagtiwalaan mo siya muli? Meron siyang ibang intensyon. Intensyon? Gagamitin niya lang ako sa pansarili niyang kapakanan. Paano? Naghihirap na sila. Pakakasalan ka niya dahil sa pera? Nalukot ng noon ni Robin. Sinabi ba niya sa yung naghihirap sila o merong nagsabi sa iyo nun? Kinuwento niya kung paano niya nalaman ang paghihirap ng pamilya ni Jade. Nawala ng imik si Robin. Mahal mo pa siya no? Pagkuway na itanong nito, itinanggi niya yon sa pamamagitan ng iling, subalit napansin niyang hindi kumbinsido si Robin. Ang hirap ng sitwasyon mo. Kung sa tingin mo plano ka lang niyang lokohin muli at kung paano'y, makakabuting tuluyan na siyang talikuran. Nasa sayong desisyon. Hanggang ngayon, galit pa rin ako sa kanya at lalo kong namuhi ng malaman ng tungkol sa bagay na yon. It must have been very hard on your part. A burden, that's life, I guess so. Nagsusugal lang naman tayo. Akala ko noon panalo na ako sa kanya. Talo pala, now that he's back. Pinipilit ang sarili sa akin, siya naman ngayon ang talo. Sa tingin ko, pareho kayong talo. Maliwanag ang punto ni Robin. Pareho silang talo ni Jade, pero at least, hindi niya solong pagiging talo, nakaladkad niya sa malis na lalaki. Tumingin na si Robin. Huwag kang maggalala, hindi lang siyang gwapo sa mundo. Marami ka pang makakadaupang palad na Jade Francisco. Tama ng isang Jade Francisco sa buhay ko, iba naman. Pakiramdam niya na bawasan ang mga alalahanin niya sa dibdib kung hindi niya tuluyang nawala. Thanks for dropping by. Bagsak ng mga balikat ni Everett sa kakahintay kung bakit hindi nilathala na namumuno na sold out ang litrato ni Jade. Hindi niya alam ang dahilan. Siguro hindi rin malalathala pa. Ayaw siguro ng publisher ang Asian Publishing ng gulo. Wala na siyang balita kay Jade. Hindi na to nagpapakita sa kanya. Kung tutuusin, yun naman talagang gusto niyang mangyari. Subalit bakit parang binoproblema niya yun? Hinahanap-hanap niyang presensya nito. Akala niya tuloy na siyang matatahimik pero hindi pala. Palagi niya itong naiisip. Ito pa rin ang lalaking pinagkakatiwalaan niya noon ng kanyang sarili. Ano bang nangyayari sa kanya? Namumuhi siya kay Jade, ngunit mahal naman niya to. Pero anong gagawin niya? Walang dudang pera lang ang habol nito. Kumulo na naman ang dugo niya. Gusto niyang sumigaw. Naninikip ang kanyang dibdib. What are you doing? Natigagal si Everett. Sinong babatuhin mo? Nakakunot ang noong tanong ni Oswald sa kanya. Hindi ba't mahalaga sa yung vase na yan? Kaya mong itapon? Para siyang nagising, hawak niyang antigong flower vase na binili pa niya sa Denmark. Nangangasul ng kanyang palad, mahigpit ang pagkakahawak niya doon. Sinong kaaway mo? Natutuloy rong binalik niya sa tuktok ng filing cabinet ang flower vase. Kung hindi pa siya napasukan ng kapatid, siguradong naibato niya na yon. Wala, kinalma niya sarili. Tinitingnan ko lang, napasugod ka kuya, anong may tutulong ko sa'yo? Natutuloy rong tinuro niyang upuan dito, tinitingnan mo lang. Ayaw maniwala ni Oswald. Naupo ito, kilala kita Everett. Kung hindi kita napasukan, siguradong nabato mo na yung vase. Mahalaga sa akin yan. Napatingin siya sa vase na korting sarena. Gumagana na naman ang pagiging impulsive mo. Ilang babasagin na bang pinagbuhusan mo ng galit mo? Hindi mabilang ng mga flower vase, salamin. Wala akong problema, agaw niya sasabihin pa nito. Baka matulungan kita. Salamat kuya, pero wala akong problema. Grabe ka naman mag-isip, hamo ko talagang namumroblema ako, hindi pa pwedeng hindi kita lapitan. Kaya mo pa bang sitwasyon? Pinilit niyang ngumiti. So ano nga kayo may tutulong sa akin, dear brother? Napakibit balikat na lang si Oswald. Tumawag si Colleen, inangat nitong teleponong nasa ibabaw ng mesa. Wala ngang dial tone, napatanga siya. Under repair daw, kaya si Kuya Matt yung tinawagan niya. Doon ako nang galing sa opisina niya, pinadaan ako dito. Baka raw makalimutan mong inyong lakad mamaya. Buko siya.
4:00 pa naman ang lakad namin eh. Pakiramdam niya nababasa ni Oswald ang nasa isip niya. Meron lang kasing nangbubisit sa akin. Ang totoo, matagal na niyang tinanggal ang jack ng telepono. Iniiwasan lamang niya gagawing pangungulit sa kanya ni Jade. Kilala ko ba? Huwag na natin itong pag-usapan. Kilala nito si Jade. Alam na rin ng kanyang mga magulang na gawa niya iskandalo sa bookstore. Pinagsabihan siya ng ama't ina, hindi lang niya matukoy kung galit ang mga ito kay Jade. Butit hindi na bumalik pa sa kanilang lalaki. Tumayo si Oswald. Problemang puso. Ang tindi mo naman, pinaban mo dito sa corporate center. Tapos tinanggal mo connection ng telepono. At ngayon pinoproblema mo pa. Namroblema ka rin ba ng ganito? Bumigay ng kanyang isipan. Gusto lang niyang lumuwag ang kanyang naninikip na dibdib. Ang manumbalik ang dati niyang sigla. Muling naupo si Oswald. Sa tingin ko, mas matindi pa dyan ang naranasan ko nun kay Ferna. Pero isa lang ang solusyon sa problema mong yan. Ano? Kalimutan na ninyong nakaraan. Kung mahal ka niya at handa kang pakasalan. Hindi mo na kailangang mamroblema. Sundi mo tinitibok ng puso mo, Everett. Yun lang ang masaklap eh. Handa siyang pakasalan ako, lamang merong problema. Walang duda, mahal ko siya. Napilitan na niyang aminin ng katotohanan. Anong ibig mo sabihin? Hindi niya ako mahal. Sinabi niya sa'yo? Kinuwento niya ritong nalaman mula kay Tiara. Kumpirmado ba? Susmi, bigyan natin ng benefit of the doubt si Jade. Magaling talaga magbasa ng isipan si Oswald. Malay mo, walang katotohanan na sinabi yun sa'yo ni Tiara. Mismo sa kapatid ni Jade niya nalaman ng tungkol sa bagay na yon. Malinaw na pera lang ang habol niya sa akin. That's too bad. Kapwa naman na lang kami. Napailing si Oswald, pero nahihirapan ka. Kung ano man ang maging decision mo, nasa likuran mo lang kami. Kaya mo yan, kilala ka naming matatag. Marahan siyang tumango. Tumayo si Oswald at tinungang pinto, pero bago tuluyang lumabas, binalingan siya. Mas makakabuti kung alamin mo na munang bagay na to. Malay mo, sinisiraan lamang sa'yo si Jade. Kasama ni Everett ang kapatid ni Sakarina, Alejandro Aurelio ng araw na yon. Dinaanan siya nito sa opisina at niyayang mag-shopping. Ano bang problema mo? Natuon ang kanyang atensyon sa kapatid. Kasalukuyan silang nagmemeryenda na itanong yun sa kanya ni Karina. Pakiramdam niya nagising siya sa mahimbing na pagtulog. Problema? Mali siguro ang aking tanong. Sino ang iniisip mo? She rephrased the question. Kanina pa kita napapansin, sa malayo ka nakatingin. Ganun ba kalala ang kanyang sitwasyon? Hindi lang itong nakapuna sa kanya, marami. Noong isang araw nga, sa kanilang corporate meeting, kung ilang beses siyang ginising ni Matthew sa tila pagkakatulog. Nagmi-meeting sila, subalit malayo naman ang kanyang isipan. Inintindi na lamang siya ng mga kapatid. Pinabayaan na lang siya sa pananahimik niya. Wala naman, nagkibit-balikat siya. Tama bang narinig ko? Narinig na ano? Na muli kang niloko ni Jade Francisco? Walang nangyaring pangalawang pagkakataon. Pakiramdam niya tuloy problema na rin ng kanyang buong pamilya ang bumabagabag sa kanya. Ano bang mahalaga sa'yo? Kaligayahan o pera? Huwag na natin pag-usapan ang bagay na ito, Ate Karina. Mukhang may hirapan akong patawanin ka. Umiling-iling ito. Hindi ako sanay na makita kang ganyan, Everett. Maging mga balikat mo'y bagsak. Magulo lang ang isipan ko. Go for him. Ha? Mahal mo siya, hindi ba? Sa pagkakaalam ko, handa ka naman niyang pakasalan. Damit, hindi nabibili ang kaligayahan. Seguridad man ang habol niya sa'yo, ang mahalaga, lumigaya ka. Napatanga siya sa narinig. Katatapos lang mag-lunch ni Everett nang mag-ring ang telepono. Mag-iisang linggo na niyang binalik yun sa linya at hindi naman siya ginulo ni Jade. Kampante niyang sinagot yon. Pangalan pa lamang niyang binabanggit ng tumatawag, kinakabahan kaagad siya. Pakiramdam niya binuhusan siya ng walang katapusang kaligayahan. Si Jade ang nasa linya. Pwede ba tayo magkita? Saan? Nasasabik na siyang makita to. Handa siya makipagkita dito. Hindi niya na ngayon malaman kung anong tama o mali. Nagkaroon ng sigla sa tinig ni Jade. Sinabi nito ang lugar. Malapit lamang yun sa corporate center nila. After office hours sila magkikita. At nadismaya pa nga siya nang tapusin ito ang kanilang pag-uusap. Kung pwede lamang niyang hilahin ang oras. Nasasabik siya sa pagkikita nilang yun ni Jade. Bago niya nilisan ang opisina, nagkulong na muna siya sa banyo. Sinigurado niya maganda siya. Gusto niyang makuha kaagad ang atensyon ni Jade. Kung may nakapansin man sa kakaiba niyang sigla, walang nangahas na magtanong. Maging si Troy nakasabay niya sa elevator. Dediretso ka na ba ng uwi? May pupuntahan pa ako, tugon niya sa nakababatang kapatid. Nasa talyar ang kotse ko. Ika ako'y makikisakay sana ako, paliwanag ni Troy. Hindi bale, magtataksi na lang ako. Doon na sila naghiwalay sa lobby. Mag-iisang taon na sa bahay ng mga ito ang mag-asawang Troy at Billy Tenorio.
Isang subdivision lamang sila at malapit lang mga ito sa kanila. Masasabi niyang made in heaven ang buhay ng mga kapatid sa mga nakatuluyan. Puro maligayang mga pamilya. Inaasahan niya magiging maligaya rin sila ni Robin sa mga pamangasawa nila. Narating na niyang tagpuan nila ni Jade at ang hibang niyang puso'y nag-alboruto. Kinakabahan siya at nasasabik sa pagkikita nilang yun ng lalaki. Sunod-sunod ang ginawa niyang paghinga ng malalim, kalmante niyang tinungo ang restaurant. Bumilis na naman ang pintig ng puso niya na makita si Jade na salubungin siya. Kanina ka pa ba? Ang lapad ng ngiti nito. Maaliwalas ang muka. Medyo masyado lang ako excited at pinagbigyan mo imbitasyon ko. Marahan siyang tumango. Pumasok sila sa restaurant. Hindi naman nagsayang ng panahon si Jade. Sinamantala nitong pagkakataon. Muli itong nakiusap sa kanya. Hinihingi ang kapatawaran sa paglisan nito noon ng walang paalam. Hindi kita niloko. Pinatawad na kita, Jade. Ilang beses ko nang sinabi yan sa'yo. Mahina niyang tugon. Hindi mo na ako kailangang kulitin tungkol sa bagay na yan. Habang nakipagtitigan siya dito, nalulusaw naman ang kanyang puso. Mahal kita, parang nawala sa lugar ang puso niya. At tanda kitang pakasalan, hindi niya napigilan ang pagtungo. Kasunod nun ginagap nitong kanyang mga palad, mariing pinisil. Pinadama nitong sinseridad sa kanya. Alam kong mahal mo pa rin ako. Pinagkanulo siya ng kanyang damdamin sa pamamagitan ng pagganti ng pisil sa mga palad nito. Damang-dama niyang kakaibang init na bumalot pareho sa kanila ni Jade. Matagal na naghihina ang kanilang mga mata. Iisa lang ang solusyon niya ngayon sa kanyang problema, ang pagbigyan ng kanyang damdamin. Ikaw ang dahilan kaya bumalik ako. Wala sandali hindi kita naisip. Mahal kita. May kinuha si Jade sa breast pocket na damit nito. Tingnan mo nga pala to. 3 litrato yon. Litrato ni Jade. Puro naka-short sa tubad baro. Tinuro nito sa kanyang nunal sa kaliwang dibdib. Parang piso yun sa lalaki. Nilinis ko lang ang aking pangalan tungkol sa litrato, Everett. Hindi ako yon at alam mo yon. Malinis ang aking konsensya kagaya ng intensyon kong pakasalan ka. Nahigit niya ang paghinga. Natatanda naman niyang may nunal nga si Jade sa dibdib. Hindi niya lang kagad napansin ang pagkawala nun sa litrato sa kagustuhang makaganti kaagad dito. Mahal kita, mahal na mahal. Binitawan niya mga litrato. Papayag ako magpakasal sa'yo. Nang islap biglang mga mata ni Jade. Hindi nito inaasahan ng ganon. Lumiwanag ang mukha nito sa napakagandang balitang narinig. Sabay gagap sa palad niya. Paniligaya mo ko sa isang kondisyon, napatanga si Jade. Kondisyon, sumunod ang pagkunot ng nito. Anong kondisyon? Na natili itong hawak ang palad niya. Subalit paano kung hindi ito pumayag? Yun ang kinababahala ni Everett. Pero wala na siyang maisip na iba pang paraan. Everett, let's draw up your nuptial agreement. Masasabi niya na wala ng kulay si Jade pero hindi nito binitawan ang palad niya. Natigagal to sa narinig, hindi makapaniwala. Walang problema, nabunutan siya ng tinik sa dibdib. Ang inaasahan niya, magpoprotesta to, subalit parang hindi na nga to nag-isip. Kaagad tong pumayag sa gusto niya. Gusto ko ay magpakasal na tayo sa lalang madaling panahon na isa tining ni Jade. Hindi ako nagmamadali. Gusto ko lang bumawi sa mga nasayang nating panahon. Nagawa na niyang ngumiti. Kung gusto mo, formal na tayong magsabi kina mommy at daddy. Musika na sa pandinig ni Jade ang hindi inaasahang pagpayag niya sa pagpakasal dito. Kung gaano kalapad ang ngiti niya, hindi naman matatawaran ang kaligayahang naramdaman nito. At ayoko na magarbong kasal, Jade. Simple lang. Civil wedding. Walang problema sa akin. Saka na natin planuhin ang sa simbahan. Sa tingin naman niya walang magiging problema. Halos lahat ng kanyang mga kapatid ay nagpakasal na muna sa West bago sa pari. Tumango-tango si Jade. Kailan natin kakausapin ng parents mo? Sana bago magtapos ang linggong ito, makakasal na tayo. Ako ngayon ang pinakamasayang lalaki sa mundo. Napangiti lamang siya.